Magandang umaga po sa inyo lahat. Miyerkules, 22 ng Nobyembre. Bago tayo mag-umpisa ng sumbungan at investigahan, ay papasalamatan po muna natin yung mga public service partner po ng ito po ng pambansang sumbungan, #Ibabitag Mo. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko, hatid ng #Ibabitag Mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center na hindi agarang makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Nagpapasalamat ang #Ibabitag Mo sa Max Mango. Libreng refreshments at shakes para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Miss Giselle Quiñones sa pagsuporta sa advokasya ng #Ibabitag Mo. Max Mango, your perfect thirst quencher. Pwede po kaming hanapin sa pamamagitan po ng pagsasearch online o di kaya sa aming physical address. Kami po ay matatagpuan sa 102 Timog Avenue, Quezon City, Richwell Center. Dito po. At alas 8 ng umaga, bukas na po ang aming tanggapan para doon sa magsusumbong. Hanggang alas 2 lang po ng hapon ang yung cut-off date po natin, cut-off time po natin. At at the same time, kung kayo nasa malalayong probinsya, pwede po kayo magsumbong sa pamamagitan ng online. Tatawag po kami sa inyo at mag-iimbestiga po kami sa mga sumbong po ninyo. So pwede po yan. Lahat po ng mga reklamo, sumbong, binibigyan ng agarang aksyon at solusyon. Nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyo, may tatak. Tatak, bitag. Ako si Ben Tulfo, kaya ito'y Tatak, Bitag Mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, #Ibabitag Mo. Reseller problemado, biniling 21 na motor, walang mga dokumento. Halos 1.5 million pesos na bayad, itinakbo daw ng manager. Pangarap na pag-aaral sa Germany, hindi natuloy, mga papeles pinagdudahan ng immigration. Relasyong inaasam pero wisyo pala. Babaeng nakilala sa dating app, humihirit ng pera para malaswang video, hindi ikalat. Ang lahat ng yan, imbestigahan at aaksyonan sa #Ibabitag Mo. Hindi na po bago sa amin ang mga reklamo tulad nitong sumbong na to. At pag kayo'y mga establishmentong pang negosyo, hindi po maganda pag sinabi ninyo kasalanan po ng tao ninyo dahil yung tao ninyo, empleyado ninyo, may pananagutan kayo at walang pakialam yung mga empleyado or yung mga kliyente ninyo sa problema ninyo sa loob. Kasi yung negosyo ninyo mas mahalaga. O kapareho nito, ay naipit na matagal ang pag-release ng dokumento. 23 na unit ng motor ang binili ng mag-asawang si Jose at si Halima. Minerva Trading sa Antipolo ay balak na mag-asawa maging mga reseller ng mga motor. Subalit, 6 na buwan nang matapos bilhin ay hanggang ngayon, wala pa rin mga importanteng dokumento ng mga motor. Anong dahilan? Maganda po ang detalye ng sumbong, panoorin. Lumapit po kami kay Sir Ben Tulfo. Nagbabaka sakali po kaming matulungan sa problema namin sa pagbili po namin ng mga motor sa mismong kasa, which is Minerva Trading po. Yung unang mga transaction namin, na ilalabas naman po ang mga documents. Etong nagdumaan ng June, April, nagkaroon po sila ng delay. So, ang pending na lang po namin is 23 units ang natitira. Nagkaroon na po kami ng usapan ng Minerva at nalinaw na po sa amin na may nagkaroon sila ng internal problem sa mga record na sa amin at sa mga record ng ibang reseller. So, nangako naman po ang Minerva sa amin, nakapagbigay naman po sila ng commitment sa amin na maibibigay ang mga documents pero hindi po sabay-sabay. Nagbibigay po sila pa isa-isa, yun po is naging okay sa amin. Pero po, ang naging problema po, kaya po kami nagdesisyon na lumapit dito kasi po nakakatanggap na po kami ng death threat sa mga customer na nakabili po sa amin. Ang gusto lang po namin mangyari, magkaroon po ko ng usapan between sa dati nilang empleyado kung saan kami nagbayad kasi yun ang sinasabi po sa amin ng Minerva Trading. So, kung saan po kami nagbayad, kailangan po ay habulin namin yun. Pero, which pag nakakausap naman po namin ang manager, ang sinasabi naman po is pumasok yung bayad namin sa kanila.
Sir Ben, sana po matulungan niyo po kami sa problema namin na to kasi nagnegosyo lang po kami para kumita ng kaunti. Pero ang nangyari po, lumalabas po sa napagbentahan namin is masamang tao po kami, naniloko po namin sila, which is hindi naman po nangyari yon. Nagtiwala lang din po kami kung saan po namin binili yung mga motor. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Sa panonood, matututo po kayo at medyo may makukuha po kayo ng mga tips kung paano po pagdating sa mga itong klaseng problema dahil kami po, hindi lang po kami sumbungan, pati yung aksyon na dapat na masundan. Ngayon, makakasama natin yung nagrareklamong mag-asawa sila Jose at si Hamila. Magandang araw sa inyo. Magandang araw. Alright, sige. Bigyan natin ng detalye itong sumbong. June 2023, nung bumili ng 23 na mga motor unit, PCX at Mio, ang mag-asawang si Jose at si Mila sa Minerva Trading House Motorcycle Incorporated. Halos 1.8 million ang kanilang binayad para sa mga motor. Pinangakuan sila ng Trading Minerva House of Motorcycle Incorporated after 2 weeks may bibigay sa kanila ang mga ORCR at PNP clearance na mga motor na binili. Ang ilan sa mga nabili nilang motor na ibenta nila sa kanilang mga customer. Subalit ngayon, silang mag-asawang hinahabol ng kanilang mga customer na nakakatanggap daw sila ng death threat. Nasabi naman kanina, nang kausapin nila ang trading, itong Minerva Trading House of Motorcycle, lumalabas daw may utang na balanse pa silang 4 million pesos. May paano nangyari kaya ito? Siguro, hindi. Babalikan natin, no? Okay. Lumalabas na may utang daw kayo na 4 million pesos. Akala ko ba, ito ba sa 4 million pesos na to totoo? Hindi po, sir. Alright. Ano sinasabi na dito na may utang daw kayo na 4 million pesos? Bali po yung 4 million na po yan po yung time na nag-meeting po kami sa DTI po. Sa DTI? Opo. Nagkasundo naman kayo sa DTI? Opo, naging maayos na po yun, sir. So naging maayos sa DTI? Opo. Anong nagkasunduan nyo sa Department of Trade and Industry? Bali po sa DTI, sir, nagkaroon, yung time na yun, sir, hindi pa po ganon malinaw sa amin yung lahat. Kaya binigyan kami ng DTI ng file action. Certificate to file action? Opo, sir. Bakit hindi nila pinatawag yung motor? Bakit ganun certificate to file action? Anong karokohan tong ginawa ng DTI? Hindi naman sila barangay. Certificate to file action, dapat sila mismo consumer complaint and action. Dapat ayusin na. Patawag yung sinasabing nagmamayari ng yung Minerva Motorcycle House at kayo para mapag-usapan. So parang mukhang may problema ata rito. Ano ba talagang nangyari? Ayun po, sir. Pinatawag kayo, nagharap ba kayo sa DTI? Opo, mediation po. Mediation, ano nangyari sa mediation? Kaya nga mediation, ito'y parang pinag-aayos kayo para magagawa ng common grounds. Ano nangyari? Ayun po, sir. Pagdating po sa mediation, hindi po naging malinaw po yung araw na yon. Bakit hindi maging malinaw? Kasi po sinabi po sa DTI ng Minerva is sa record po nila, meron po kaming balance in 4 million po. Well, dito sa parting to, kung may balanse ka ng 4 million, totoo ba ang tanong natin dito? Hindi po. Kasi po, itong September po, lately. So, ibig mo sabihin, hindi tama yung records nila na wala kayong utang na 4 million? Yun, opo. Sila na din po nagsabi sa amin, sir, na may nagka-problema sila internal Sila, po. okay. Opo. Nasa linya ng telepono ng pinsan na may-ari sa admin office ng Minerva Trading Incorporated, si Cynthia Aragona. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Cynthia. Magandang umaga po. Okay, Ma'am Cynthia, salamat sa pagtanggap ng tawag mo. Nakalive po tayo. Maraming salamat din sa pag-invite niyo sa amin para to hear our side of the story. Yes, ma'am. It's always that way na we always have the hear the other side. Nakalive po tayo, ma'am, sa IBC TV 13 tsaka sa CLTV 36. Ganun din po sa aming YouTube TV, Bitag Official. Ma'am, okay, sir. Ano pong masasabi ninyo sa reklamo po rito ng mag-asawa, sila Jose at Hamila Yago? Okay. Ganito po yun, sir. It has been the practice of the company to issue sales invoice. Okay. No? And we have been practicing that for... Sorry. Just a while. Pakisabi natin to stop. Kasi, it has been the practice, no? The issue sales invoice para to show the details of the sales. Okay. It's just the details of the sales. And then, after that, before they get the motorcycle, kailangan nilang magbayad, and therefore reissue collection receipt. So,
So ang nangyari, alam mo ho ng mga resellers namin yan from the very start. Kasi they had previous purchases before. So alam nila na ganun ang procedure. Somewhere along the way, nakipag-negotiate sila sa OIC namin na siguro sinabi sa kanila, eto mga murang motorcycle and then you can get it at almost half the price. Okay. So nainganyo sila doon. Ngayon, nung nagbayad sila, Okay. binigay lang ho sa kanila acknowledgement receipt na a piece of paper. Kaya ngayon, ang lumalabas sa aming company, wala silang bayad kasi yung bayad nila, pinulsa ho ng OIC. Okay. Ma'am, nangyari po ba sa loob ng tanggapan ng pagbayad Hindi itong... po. Alam niyo ho ba, nakikipag-negotiate siya after office hours, no? Sino nakikipag-negotiate after office hours? Yes. Minsan ho at 1 o'clock in the morning. Sino po nakikipag-negotiate? Itong mag-asawa? Nagbabayad ho sila minsan sa church nila, no? Tapos minsan sa bahay nila, kahit na madaling araw, tumatanggap sila ng bayad. No? And then, minsan ho... Ma'am, sino pong tumatanggap ng bayad? Please slow down. Okay. Sino pong tumatanggap ng bayad? Hindi ba nanggagaling sa customer yung bayad? Yes. Hindi O sino pong tumanggap ng bayad? Sa resellers. Yung mga resellers. Okay, sandali. Yung bayad po, kanino nanggaling yung bayad? Yung bayad na yon galing sa customer. Okay, so galing sa, ma'am, slowly na, no? Galing dito kay Jose at Hamila yung bayad na binigay sa inyong manager o kung sino man yun. OIC. Binayad niya ho yan kay Mr. Yago. Okay, so binayad binayad po ito ng mag-asawa doon sa inyong dating OIC. Hindi po. Hindi ho sila bumili direkto sa Minerva. Bumili sila sa reseller. Itong reseller na to, bumibili sa Minerva. Medyo magulo, ma'am. Ano? Let me go back a little bit. Kayo ba ay nagkaroon ng mediation sa DTI? Wala po silang accreditation. Kayo ba ay nakipag-negotiate, nagkaroon ng mediation sa Department of Trade and Industry? Yes, we had. What happened doon sa... Wala po nangyari. Bakit walang nangyari, ma'am? Kasi hindi po sila umappear, yung mga reseller. Tapos sa LTO... Sino mga itong mag-asawa hindi nag-appear? Wala ho kaming direct negotiation sa kanila. Okay, no. The question, ano pong nangyari sa loob ng Department of Trade and Industry yung sinasabing mediation? Wala po, hindi po sila nagpunta, hindi sila sumipot. So hindi sumipot itong mag-asawa? Yes, 3 times ho kami pinatawag. Okay. Nagpunta kami, hindi ho sila sumipot. Hindi rin ho sila sumipot sa LTO. Sa LTO. Oo, kaya po, yung sa DTI, sabi sa you can no longer lodge a complaint here. Because of non-appearance 3 times. Dahil hindi umaten ng 3 beses. Yes. Alright. Ako kami doon. Yes. Kayo po, ma'am, nag-attend po kayo ng 3 times sa hearings nag-attend po sa ako. DTI, pero sila hindi nag-attend sa DTI. Hindi po. Hindi po And sila so, nag-attend. after 3 times na hindi sila no-show sila, sinabi ng DTI, ng DTI yung complaint. It's no longer, nilodge na yung complaint, Yes. binasura na dahil... They can no longer lodge complaint with DTI. Okay. Totoo ba nangyari ito? Hindi po. Hindi po, sir. Explain ko lang po doon yung... Hindi po. Apo. Hindi nangyari na kayo'y pumunta ng DTI. Pumunta po kami. Kailan kayo pumunta ng DTI? Sir, ang nangyari po kasi Kailan po kayo pumunta ng DTI? Sagutin niyo lang po ako. Kailan po Zoom kayo... meeting po yun, sir. Okay, sa 2 meetings na yun Zoom nangyari. meeting. Opo. Sandali. Nakita niyo ba itong si Cynthia Aragona? Opo, sir. Nakita niyo? Cellphone. Opo. No. Nakita niyo ba siya eyeball to eyeball, face to face sa DTI? Zoom meeting po kasi, sir. Hindi po. Kasi po yung unang attend po namin sa unang mediation sa DTI po, andun po kami pero wala po sila. Opo. Yung pangalawa, Sila naman wala. Opo. yung Kailan? yung pangalawa po, kami naman po yung wala. Sila naman po yung nandun. Pagkatapos, Meron po kaming pag-uusap, Zoom meeting po. okay, sino nag-meeting kasama yung DTI? Yes. Mediation po. May Okay. mediation po. So, umattend kayo ito. Una, nag-attend kayo ng Zoom meeting. Wala naman itong si Cynthia. Hindi, Yes sir. po. Yung Zoom meeting po Isa lang gusto kong kausapin sa inyo. Sige po, ha? ako na lang sige po. po. Sino ba talaga? Ikaw Sige, o ikaw? ako na lang po, sir. Sino? Sigurado ka? Apo. Kasi may-entra misis mo eh. Sige po, sir. So, ayoko nang magulo. Kasi kung siya na lang, siya na lang. Apo.
Kasi mas gusto ko magpaliwanag itong si Mrs. mo, pero isa lang aking tatanungin, ano? Ayaw ko na parang magulo. Opo. Kayo ba ay nag-attend ng hearing sa DTI? Yes po, sir. Alright. Ang unang hearing sa DTI, anong nangyari? Sa Zoom meeting or face-to-face? Ayun po, yung una po. Sa una, tanong ko lang, Zoom or face-to-face? Zoom. Good. Sa unang meeting is Zoom, okay? Yes. Pag ako nagtanong, diretso ang sagot, Yes okay? Ayoko nga ako pinaiikot. Ako'y Yes po. tumutulong sa inyo. Yes po. Pero kayo mahihilo, hindi ako. Opo. Itong ginagawa ko ay part of public service para pag-ayusin kayo. Pero pag medyo kayo nahihirapan. So, yung first meeting was Zoom. Yes. Pero wala kayong date kung kailan nangyari to. Mga ano po, sir? Anong month nyo? Anong August. year? August. August ng kailan? 2023. O sige, nung Zoom meeting ng August, nung itong August, wala kayong date. Basta August 2023. Yes po, yes po. Malalaman namin sa DTI ito. Yes So, po, Zoom opo. meeting. So, sa Zoom meeting ng una, first meeting, nandoon kayo. Yes po. Sinong wala roon? Andun din po ang Minerva. Okay, nandoon yung Minerva. Yes so, po. nagka-meet kayo Yes ng po. Minerva. Yes Okay, po. nag-attend ng Minerva. So, Yes. nakita nyo sino doon? Si Ma'am Cynthia po, tsaka po Okay, si so in Ma'am other Tere. words, natutuo yung Zoom meeting sa DTI. Bakit Zoom lang ang meeting ninyo, hindi face-to-face? Ayun nga po, yung una. Kaya nga, yung una, Zoom meeting ng Apo. August Bale, 2000. Handali. Ako na. Nung una, magulo, ano? Huwag kang tumingin sa listahan ko. Mag-isip ka. Alright? Kasi pag ako nagtatanong, hindi ako nahihilo. Sundan nyo na, pakinggan yung tanong ko para nagkakaliwanagan tayo. Ano? Apo. Kasi ako, namamagitan ako. Yes po. So, totoong nagkaroon ng Zoom meeting nitong August 2023, pareho kayo nag-attend. Si Minerva, sa time si Cynthia, representante, kayong dalawa nag-attend. Yes, Tama? po. Nangyari na. So, may pangalawang meeting uli. Anong nangyari sa Zoom meeting na yun? Presentation kayo? Ano? Bali po, nag-set po si DTI ng room para sa conference room. So, nag-set ang DTI doon sa Zoom meeting sa conference room Apo, for sir. face-to-face. Yes. Apo. Okay, so nagkaroon ng set meeting. Nagsabi ba sila kung kailan yung second meeting? Opo, sir. Para sina- nag-email sila sa amin, nag-email sa Minerva. Alright. So, nangyari ba yung meeting na sa conference na magkikita-kita kayo? Hindi po, sir. Ang nangyari, kami yung nandun. So, hindi, sandali. So, pumunta kayo sa Opo. DTI. Opo. So, in other words, kayo pumunta ng DTI nang nagbigay sila ng time sa email, pumunta kayo, nandoon Opo. kayo. Anong month yun? Yan din po, August. Parang nag-ano lang ng araw, mga 2 days, 3 days. So, Opo. after Zoom meeting, nag-attend na pumunta kayo ng August din, pagitan lang ng mga ilang araw, nag-attend kayo. Opo. Ay, hindi. Yung pangalawa... Sandali, Opo. pangalawang meeting, Opo, nag-attend pinapunta kami. na kayo. Huwag mo nang dagdagan. Opo. Kasi habang dinadagdagan mo, lalo kang nahihilo, hindi ako. Sinusulat ko, nagte-take note ako eh. Alam mo, journalist ako eh. Opo. Alright? Mahilig ako mag-notes. Dahil tinitingnan ko para makita ko. Malinaw eh, Zoom meeting ng August 2023, nag-attend pareho kayo. Dahil sa Zoom meeting ng first day na yon, ng August, na wala kang specific date, ang sinabi, magkaroon ng meeting face-to-face sa isang conference room so that magkita-kita kayo. Tama? Pagitan lang ng 2-3 araw, basta't ganun, na nag-set ng meeting, umattend kayo. Umattend din ng Minerva. Hindi po. So, hindi umattend yung Minerva. So, no-show yung Minerva. Opo. So, meron kayong date nito. Malalaman namin sa DTI Opo, ito. meron po. Okay, anong date to? Ay, nasa ano ko. Okay, sige. So, nangyari ba? So, ang Minerva, pareho ng first meeting sa Zoom. Second meeting, hindi nag-attend yung Minerva. Kayo nagpakita kayo sa conference room sa DTI mismo. Saan opisina to? Sa may Antipolo. Sa may DTI Antipolo, po. sa DTI. Nagkaroon ba ng third meeting? Opo. So, anong nangyari sa third Sa meeting? third meeting naman Nagpatawag ba sa ang DTI uli? po, risked po. Nag-sked. So, nag-sked ang DTI. So, nung nag-sked ang DTI, saan? Sa opisina na mismo? Opo, sir. Doon po ulit sa Doon po ulit sa conference room na Opo. yon. Anong month yun? Yan din po. Pagitan lang po ng, gano'n lang din po. 2 days, 3 So, mga days. 2 days, Opo. 3 days. Basta Opo. pagitan, 2 days, 3 days. So, sa may conference room na to, Opo. pumunta kayo. Kami naman po ang di nakapunta. Okay. Opo. Nag-set ng conference, kayo naman di naka-attend. Opo. So, lumalabas, pareho nag-attend kayo ng first Zoom meeting and then para ma-set ng conference meeting sa loob ng DTI, pareho kayo. Kayo nag-attend pero sila hindi nag-attend. Sila Minerva. Opo. Okay, yung third meeting, nag-set ng conference tapos
Kayo, hindi Ang naka-attend, naka-attend. pero sila nag-attend. Opo, sir. So, ano nangyari after that? Nag-message po yung DTI sa amin na doon na po sila nagbigay ng file action. Anong file action? Ano daw po yun, sir? Parang certificate yun, sir, na kasi binigyan kami ng referral to LTO ng DTI. O, teka muna. Ano bang narareklamo nyo? Unit o LTO? Ano bang hinahanap nyo rito? Gusto kong malinaw. Isang sasagot, ha? Isang sasagot. ORCR ng mga motorcycle. So, yun pala, pumunta ka ng DTI, hindi nyo narareklamo yung dealer dahil doon sa non-delivery of those motorcycle. Tama? Nasabi namin po doon, sir. So, ano sinabi ng DTI rito? Bali, sir, ang sabi po ng DTI is, ano daw po yan, sa LTO din po ang makakatulong sa amin. Hindi. Teka muna. Tama ba yung mga units na binili ninyo? Opo, sir. Meron So, po. kompleto? Opo, meron Alright. po. So, lumalabas, tama ang DTI kasi dapat sa LTO kayo. Opo. Sa LTO, dahil mga ORCR ang pinag-uusapan. Opo, opo. Okay, ORCR. So, tanong ko, ano ba nagka-problema sa ORCR? Kung kayo, bayad ba kayo? Opo, sir. Sigurado kayo? Opo, sir. May mga provisional receipt kayo o sales invoice lang? Meron po. Lahat Merong po. sales invoice, Sales provisional invoice. receipt? Sales invoice Alam mo bang po. ibig sabihin ng sales invoice as defined nitong si La Minerva, si Cynthia? Opo, sir. Anong nilalaman ng sales invoice? Andun po yung specific engine at frame ng Specific motorcycle. engine, lahat, specific detail, at Opo. specific unit, nagsasabi Opo. kung ilang cc yan. Tama? Opo, opo, sir. Nandoon ba yung presyo? Opo, sir. Binayaran niyo bang presyo? Opo, sir. May resibo kayo sa presyo na yan? Andun po, sir. Doon kanino? Sa sales Sa sales invoice po. Sa sales invoice. Binayaran niyo yung sales invoice na yan? Sa opo. So, yung pera ng sales invoice na bigay niyo sa Minerva, sa representante nila? Sa manager po nila, Sino sir. manager nila? Si Ma'am Clabil po. Si Ma'am Claville. Si Ma'am Claville, saan kayo nag-abutan ng pera? Sa mismong kasa po, sir. Sa mismong casa? Opo, sir. Kailan nangyari yon? Ano, sir? Etong June yung pinakahuli po. June last, itong year na to? Opo. So, sa official receipt mo na binigay niyo or provisional receipt or whatever sales invoice na Opo. binigay nitong, ito yung nakikita na to. Yan lahat. Yan. Opo, Tama sir. na yan. So, lahat yan. Magkano lahat yan? Bali po, sir, nasa 1.4. Lahat yan. Pag Opo. sinumatotal natin yan. So, Opo. 1.4. So, ito yung pinakikita mo sa amin, 1.4 para kay. Sige. So, sigurado ka? Kasi 800,000 tapos ano tong isa? 82,000 600. 600. 600 82,000 Opo, sir. additional. Ano pa yung isang 600 sinasabi mo? 800,000 Tsaka 600. ano sa 600? 82,000 nasa baba lang. po. Nasa 600 ibaba? po yan, sir. Sa? 682. 600 sa kabandang kanan, collection Opo, receipt. Opo. Binayaran niyo yan. Opo, sir. Nabayad yan. Opo, sir. May resibo ka. Opo, sir. Doon sa itaas, ano yung nasa 400? 800 po yan, sir. Sa itaas, dito sa bandang kanan, collection receipt, ano kasulat dyan? Date po yan, sir. Dalawa lang po yan, sir. Yan, nakikita mo, 5/29/2023. Opo. Magkano? 800 po. 800. 800. Opo. Pagkatapos dito sa collection receipt, nakasulat dito, 600. Opo. So, 1.2. Opo. Tama? 1.4. 4 po. 1.4. So, bayad lahat yan. Opo, sir. Oh, sa kanino mo binayad yan? Kay Ma'am Clabil po. Alright, Cynthia, nandiyan ka pa ba? Hello, Cynthia? Cynthia? Yes? Yes. Cynthia? Yes, sir. Kung nakikinig ka sa sinasabi nila, anong sasagot mo ro na sinasabi nila, bayad na daw lahat yan? Let me just correct what she said. We had 3 meetings online via Zoom, no? 2 meetings pala. Let me correct that. Umattend kami sa Zoom meeting. Tama. Third meeting, nasa office, hindi sila umattend. Nung tinawagan sila ng DTI... Okay, sandali. Ma'am, it's no longer important, ma'am. Nag-Zoom meeting, umattend sila. Basta't importante, ang ORCR... I just want to correct, yes. Hindi. Ang ORCR ay nasa... Correct what she Okay, ang ORCR ay nasa LTO, tama? Yes. Okay, kasi they're not complaining about the unit motorcycle binili nila. They're not complaining anything about the CC. They're not complaining anything about the motorcycle. They're complaining about the document, which is basically, they're complaining at the ORCR. Which, Yes, I understand which dapat yan sa LTO yan, tama? Yes. Alright, ngayon. Understand. Okay, so,
wag na natin pag-usapan yan kasi napag-usapan na nirefer na kayo sa LTO, right? Okay. All right. So, can I show you if you're watching us on TV na totoo ba tong receipt? Pakita natin receipt. Minerva Trading, which is, it says the date and also collection receipt. And it tells the amount. Nandyan lang naman lahat yan. So, are these real? Are these true? Yung mga sales invoice na yan, they are true. Okay. So, totoo nagbayad sila rito ng 1.4 million peso. Yes, according to our records, yung binayad nila yan. Ma'am, sandali muna. So, sandali muna. Stop, ma'am. Stop. Totoo ba o hindi sila nagbayad? Totoo nagbayad sila o hindi sila nagbayad? Binayaran nila yung previous orders, pero itong mga huli na hinihingan nila, hindi ito bayad. Okay, sandali ma'am. Let me just finish. There are this 800,000 and 262,000, total of 1.4 million. Tama? Yes. All right. Lahat po yan nabigyan na ng ORCR. Nabigyan ng ORCR to. So, ano itong narereklamo nila, ma'am, kung nabigyan ng ORCR? Yun pong mga huli na kinuha nila, na binayad nila kay Clavel na wala pong resibo, wala pong collection receipt yan. I can show you. All right. Bigay sila sa amin. So, parang lumalabas, ma'am, wala namang problema rito sa 1.4 million na binayad kasi nakuha na yan. Bigay namin lahat yan. Okay na yan. Bigay na ho lahat yan. All right, sige. Okay, ma'am. Itong mga huling binayad. All right, ma'am, let me just, let's go slow. Yes. Naintindihan ko. Total, for the sake of resolving this. So, merong issue rito na parang itong na-deliver ng 1.2. Pero itong huli na sinasabi ninyo na ano yung narereklamo nila, ma'am? Maaring wala po dito sa amin yan. Ano yung sa huli? Ang nirereklamo po nila, yung mga binigay sa kanilang motorcycle ni Clavel na wala pong bayad. Wala po silang binayad. May binayad ho sila kay Clavel, hindi ho naramit sa Minerva. Si Clavel ay manager po ninyo? Yes. Okay. Si Clavel wala na dyan sa inyo? Yes. My question is, why will you accept a piece of paper when you pay millions? Sandali. Did I just hear you na 800,000, 1.4 million na bigay lahat? May mga resibo naman ako nakita? Yes. Oh, so, hindi na po lahat ang PNP clearance. Okay, sige. So, ano tong pangalawa na sinasabi niyo? Walang resibo? Ito hinahabol nila, wala ho yung bayad. I see. Okay. Sir. Okay, sige, ma'am. 60 years na po kami in business. Yes, ma'am. I got you. Tatanungin ko muna sila. So, itong pangalawang pala, itong sinasabi niyo kay Clavel, nagbayad kayo kay Clavel na walang resibo. Tama? Meron po, sir. Tama? Meron po, sir. Saan ang resibo niyo kay Clavel? Nandyan, pinasa po namin, sir. Ang resibo niyo kay Clavel ay official. Minerva Trading. Minerva Trading. Can we have that Minerva Trading na binigay niyo kay Clavel? Baka yun nauna. Wala naman kami nakita. Meron, sir. Sinad po namin. Sinad niyo? Apo. Wala po kami nakikita. Ang sinad ninyo, yan ang pinakikita namin. Yung mga No, listen to me. Apo. Ang pinakita na namin, pakita natin uli, ha? Kasi hindi kami pwede magsinungaling. Kami tumutulong sa inyo. So do not accuse us of something. You understand me? Opo, sir. Magiging stricto ako rito. Opo, sir. Wala kaming ginagamit ang pera ng gobyerno, libreng aming public service. Ni isang kusing, wala ang pribado itong nilapitan nyo. Kung kawang gawa itong ginagawa namin, do not accuse us na binigay nyo. Kung na binigay, pinakita namin. Bakit namin kayo tatablahin? Ang nalayunin namin, tutulungan namin kayo. Nasaan yung resibong pangalawa na binigay nyo kay Clavel na si Clavel no longer around? Is there really an official receipt? Yan ang gusto ko malaman. Opo, sir. Kung meron kayong official receipt kay Clavel na wala na dyan sa kanila, I want to see that. Opo, sir. So, official receipt yun. Opo, sir. Ma'am, meron daw silang resibo na binigay ni Clavel, official receipt. Pero wala naman binigay sa bitag, wala kami nakikita. They're only saying na meron sila. If and when na meron sila, ma'am. Ano sa palagay mo? Yes, sir. Ito sasagutin ko lang. Meron po silang pinesend sa amin na may binayad niya kay Clavel na mga acknowledgement receipt lang, hindi ho official receipt. Pero ma'am, acknowledgement receipt is coming from Clavel na Minerva yon. Opo. Alright. Walang Sino po nag-i-issue ng acknowledgement receipt? Ang gagaling po sa inyo yan. Wala po kaming ini-issue na acknowledgement receipt. Lahat pero meron po kayong acknowledgement receipt ba? Official receipt?
Wala, hindi po. Sales invoice, Official ma'am. receipt lang. Yung sales Official invoice. receipt lang po. Sales invoice, meron po kayo, Sales ma'am? invoice, tapos may kalakip po na So, meron po kayong sales invoice na ini-issue, ma'am. Yes. Tulad ng sinabi nyo, kalakaran nyo po, ma'am, na sales invoice nga. Okay na yun sa inyo, tama? Yes, sir. We will show you all the records. So, in other words, yung sales invoice ang papakita. Meron ba kayong sales invoice? Kahit wala kayong pinakikita sa amin, dito tayo magwawakas hanggang di ko nakikita yung sales invoice. Opo, sir. Do you understand? Opo. So, ma'am, sige, salamat sa pagsagot niyo po, ma'am, kasi wala po wala po kaming pinanghahawakan na sales invoice na pinakita nila kasi kami, pinakita lang namin yung 4. So, wala pa kami natatanggap and we will investigate further. Ma'am, kung meron man, sabihin natin, just in case kung meron man. So, at totoo nangyari itong may sales invoice sila mapapakita. Hindi ba yung sales invoice, ma'am, official na mga dokumento yan galing sa inyo? Opo. Okay, hindi po pwede, ma'am, bit kahit sino yan, tama? Opo. Kasi papasok sa records ninyo yung sales invoice. Sabi nyo, nakagawin yun, ha? Yes. Okay, yes, sir. okay. So, Yes, show yes, me. sir. Matagal. Okay, yes, ma'am. Ito kayong dalawa, pagpapakita kayo sa akin ng sales invoice, nasa sales invoice, nagpapatunay na talagang may sales invoice kayong pinanghahawakan kasi wala kami nakikita ngayon, eh. Opo, sir. So baka dito, gusto nyo lumusot dito, hindi po pwede, mabibitag kayo. So, tutulong pa rin kami sa inyo, although sa akin, hindi naman kayo nagbigay na kompleto, medyo may question ako sa inyo. Opo, sir. So, para sa akin, kung gusto nyo matulungan kayo, siguraduhin nyo dahil ako nang bibitag ako, eh. Opo. Hindi ako nabibitag sa mga bagay na hindi totoo. Gusto ko lamang maging totoo. So may sales invoice tayo rito. Opo, sir. So pinanghahawakan yung sales invoice. Just in case kung may sales invoice kayo, papapakita nyo sa akin. Magkano sa sales invoice? Nandyan po, sir. Ano po yun, sir? Per Ang bihira naman, nandyan. Nandyan, hindi ko naman alam. Nandyan ba ngayon? Apo, Nandyan? sir. Bakit Opo, hindi mo kunin, mister, nakaupo ka lang dyan? Sige, tayo. Puro ka ngaw-ngaw na hindi ko nakikita. Pareho kayo, ikaw nakaupo. Sige, pakita mo sa akin yung sales invoice. Kung sakali mapapakita mo sa akin sales invoice, titingnan muna natin to. Pink sales invoice to, lahat to. Magkano lahat tong sales invoice na to? Individual po yan, sir. Individual to, 75,000, 77, magkano, marami to. Opo. So, itong sinasabi mo, Yan po ang sales pending. invoice. Ma'am, may sales invoice po tayo rito na pinarmahan. Kaninong perma to? Sa, ano po, cashier. Sinong kasi? Hindi ba si Clavel to? Cashier po. Cashier, So, in other words, ito bang binayo yung sales invoice sa loob ng dealership? Yes po, sir. Wala kayo sa restaurant? Wala po. Wala kayo sa labas? Wala po. Lahat na transaksyon nangyari sa Sa loob loob, ng opo, dealership. opo. Okay, sige, ganito. Okay, sandali, ha? Attorney Batas Mauricio, at ay sigurado na napapakinggan nyo. Magandang umaga sa inyo, Attorney Batas Mauricio. Magandang umaga po, Ginoong Ben Tulfo. Magandang umaga po sa mga panauhin sa ipabitag mo kay Ben Tulfo. Yes, sir. Okay, Attorney, hawak natin ang mga sales invoice na lahat nagpapatunay na tinanggap. Ito raw ay nangyari pagbayad nila doon sa kung kanino man na inabot naman diretso sa cashier na may signature, sales invoice nakuha rito sa loob ng kanilang dealership. At ito ba'y sapat na ebidensya na mapapakita nangyaring transaksyon at hindi sila pwede maakusahan na sila nagsisinungaling? Sapat na po yan, Ginoong Ben Tulfo, sapagkat marami na po desisyon ng Korte Suprema nagsasabi na pagka ang mga tao nakipagtransaksyon sa isang kumpanya at doon mismo sa company premises naganap ang transaksyon, abay, hindi po kasalanan ng mga tao kung sakali man magtiwala sila sa mga nag-i-issue ng sales invoices, ng mga dokumento kasi nasa loob po ng company premises. Abay, hindi po pwedeng tumayo ang mga tao dyan na hindi po taga-kumpanya kung hindi pinahinto sa kumpanya. At look out po yan, Ginoong Ben Tulfo, mga kababayan, ng kumpanya na naghaharap ng mga tao sa publiko para mag-issue ng mga ganyan. So, sapat na po yan, Ginoong Ben Tulfo, para patunayan na may transaksyon. Sinisiguro lang namin, Attorney, dahil kayo ay arbiter dito, neutral kayo rito, sinasabi niyo kung anong legal, aral sa Korte Suprema, sabi niyo, sapat na to. Ma'am, okay, sige, diretso tayo dito kay Ma'am Minerva. Ma'am, pwede ba natin? Yes, sir. Ma'am, narinig niyo isang abogado po, ito'y siya yung Ma'am Cynthia, na itong mga official receipt, itong mga sales invoice na ito'y nangyari sa loob ng transaksyon ng inyong opisina, pinarmahan din ng inyong mga nasa cashier to, ano? Tama? So, ma'am, paano kung papapakita po namin sa inyo lahat ito,
At pag napakita mo namin sa inyo lahat to, Opo. anong gagawin po ninyo rito? Tayo tatanggapin niyo po kahit na po na wala na po yung inyong manager dahil kung ano mang kadahilanan, tinanggal nyo. Opo. So, what would you do? Would you Yes, honor sir. this? We will honor the sales invoice, pero ang company procedure namin is after the sales invoice, you have to pay. And when you pay, you have to give Nagbayad ba kayo? collection receipt. Nagbayad daw sila, pinirmahan to. Saan kayo nagbayad? Yes, yes. but, Nagbayad daw sila sa cashier. Hindi ho ba sila, hindi ho yan. Hindi ba dapat ang cashier mag-i-issue ng receipt, ma'am? Collection receipt. Kaya nga, ma'am, saan ba nanggaling tong sales invoice na to? Hindi ba sa inyo? BIR code 237 Hindi. that we can issue sales invoice, and upon issuing sales invoice, when they pay, they have to, we will issue collection receipt. Alam po yan ni Mr. Yago because he has previous purchases with our company. That is our company procedure. When you, we issue So, ma'am, invoice- hinahanapan mo sila ng official receipt. Yes. Wala ba kayong official receipt din sa inyo? Wala po. Bakit wala kayo at sila hinahanapan mo? Hindi ba nanggagaling sa inyo to? Naman po kami nakatanggap ng bayad nila eh. Eh, bay, teka muna. Saan ba? Nagbayad ba kayo? Binayad po nila yung... Oh, Attorney Batas Mauricio, may kunting problema rin. How do you settle this? Maybe kayo, abogado rito, para malaman nyo. Maraming salamat po. Ang akin pong may papayo dito, lalo na meron pong mga ganyang sales invoice at may pagpapatunay na nagbayad sapagkat nakuha naman po yung mga gamit na binayaran. Hindi Nakuha naman ba? i-release yan. Nakuha. Yes, nakuha. Na-release. Na-release po eh. Paano namang makukuha yung gamit? Anong i-release nung sinasabing pinalis na manager nila dyan kung hindi po talaga transaksyon ng kumpanya yan. Diba? Kung wala pong resibo ang kumpanya, iimbestigahan po yan ng BIR, Ginoong Bentulfo. Okay, ma'am, yun dyan, narinig niyo po si Attorney Batas Mauricio. Ito ay para gabay po sa atin bilang third party to tell us exactly the law is a law. Yes, in fact, we have already filed charges and we have already... Well, ma'am, you can file charges, pero protocol-wise, procedure-wise, don't you think that you keep your own receipt? No, we have already filed charges. Ma'am, against don't you the think that you keep your own receipt? Because kung sakaling swinetic man ang dating, ma'am, please listen to me. We cannot talk together. Let me talk and I'll let you talk, okay? We're not debating here. We're trying to solve the problem. Right? Don't you think that you have the official receipt copy of which, that when you issue the official receipt, you will give it to the customer? You have your own copy as well? What? Of what? Official Of receipt. the official receipt? We Yes. cannot give the official receipt because there is no payment. Well, ma'am, na-release yung mga motor. Paano? Ninakaw to? Sino sinasabi niyo rito, ma'am, Suetek? Yes. Then, if there's anybody, ma'am, na medyo may problema, bakit yung dating manager ninyo, ma'am? Ma'am, please listen. Don't you think na may problema rito sa manager ninyo? Kasi nawawala ngayon, sinibak ninyo. Why don't you call a manager ninyo yung dati? Ang nagtatago na ho yung manager. Well, then file a case against that person. Oh, we have already... Well, even then, it doesn't save you for the responsibility. Sir, we have already filed cases. Well, so ibig sabihin, bakit mapiperwisyo itong mga tao sa problema ninyo sa loob ng inyong kumpanya? Attorney Batas Mauricio, are you listening? Problema po dyan, kahit pinaalis nila yan, may tungkulin po sila maglabas ng resibo, magbigay ng mga opisyal na dokumento. Hindi po komo dinimanda na nila yung tao nilang dati, hindi po komo pinaalis na nila. Wala na silang tungkulin, kilalanin yung mga transaksyones dahil maliwanag galing po sa kanila yung mga gamit. Legal po transaksyon, hindi po pwedeng talikuran yan ni Ms. Minerva o kung sino man siya dahil ang ituturo natin dito sa mga tao, sampahan po ng kaso sa Bureau of Internal Revenue kapag hindi po nag-i-issue ng mga resibo. Ganun po yun. Pero ang defense naman dun sa Minerva Trading, sabi ni Cynthia Aragona, wala kaming official receipt. Dapat ang official receipt dito sa mga tao ay na-release ng motor pero wala silang kopya. Pag official receipt kami, nag-i-issue kami ng official receipt, Attorney Batas. May kopya rin kami. May kopya rin yung aming kliyente. So, kung sakaling ninakaw ng yung resibo, may pinanggalingan to. Kung sakaling walang official, bakit wala kayong official receipt? Bakit hindi kayo binigyan ng official receipt? Ayan lang po yung binigay. So, sino nagbigay sa inyo nito? Yung cashier po, tsaka Yung manager. cashier. Yung cashier, sino yung cashier? Si Leslie po. Si Leslie. Ma'am, may empleyado ba kayong Leslie? Yung cashier ba sa loob ng tanggapan? Opo. May sarili siyang booth? Opo, magkatabi sila ng managers. Magkatabi sila ng Minerva. Ma'am, may pangalan ba kayong Leslie dyan na cashier? Yes, meron. Bakit hindi niyo Wala imbestigahan si Leslie?
Yes, she was terminated, yes. No, lahat na lang ata, tinerminate nyo, ma'am. Baka pati butike, pusa, i-terminate nyo All na. of them are in collusion with each other. Well, you can say that to the court, but in the meantime, attorney, narinig mo na? There's proof that they have colluded. Okay, now attorney, anong pakialam ko nag-collusion sila pero at the same time, nabigay ng mga motor. So, nabigay ng mga motor sa inyo? Ang kailangan nyo, ORCR lang. Ayaw i-release yung ORCR. Attorney, ayaw nila i-release yung ORCR at sinasabi, hindi pala binibigay doon kasi sinasabi, nagkaroon ng sabwatan yung si Minerva, ay yung si, ang pangalan nun? Clabil. Si Clavel at saka itong si Leslie na pareho sinibak nila. Attorney, anong habol dito na wala namang pakialam kung nagsabwatan yung manager at saka yung kanyang press cashier na ginagawang dahilan nitong Minerva Trading na parang lumalabas, hindi na bibigyan ng ORCR kasi nagsabwatan daw. Parang sila, anong habol ngayon bilang isang kliyente sa parang dinadamay ng ito'y dealer yung ginagawang dahilan na pati sila nadadamay, kulang lang sabihin, pati ito mga kliyente nila na matagal lang bumibili sa kanila, kulang na lang sabihin kasabwat. Therefore, kung nagsabwatan, kasabwat din to sila. Hindi kaya, attorney? Yeah, tama po kayo, Ginoong Bentulfo. Ito po isang kaalaman ng Minerva, kaalaman ng ibang mga ganitong negosyante at kaalaman po ng publiko. Pagka po hindi nailabas yung CROR dyan, lalo na at mga nakabayad naman ng customer, yan po ay isang uri ng estafa. Ano Estafa? po yung uri ng estafa? Pagpapanggap na meron silang kapangyarihan, ilabas ang CROR ng isang bagay na binili sa kanila. Kung hindi po nila mailalabas yung CROR na yan, ayon po sa Artikulo 315 ng Kodigo Penal ng Pilipinas, pagpapanggap po yan na meron silang kapangyarihan, pero wala naman pala, pwede pong maging estafa at makulong sila ng hindi bababa ng 6 na taon. Lahat po ng mga empleyadong binabanggit, pati na po ang executive officers, yung may-ari, lahat po yan may pananagutan sa kasong estafa. Ginong Benton. Alright, narinig niyo, ma'am. Dito, babalik tayo kay Cynthia. Narinig niyo, abogado rin sa salita, ma'am, ha? Sasagutin po lahat ng lawyer namin yan at marami po kaming ebidensya. So, in the meantime, ayaw yung issue ng ORCR. Yes, hindi namin... Bakit ayaw yung issue ng ORCR? No, there is no payment on our part. There is pero sinibak nyo yung dalawa. Kasi marami pa ho silang ibang anomalya aside from that. So, ibig mo sabihin, kung may anomalya, pananagutan ngayon nito, Yes. so maiipit ngayon ng customer ninyo. Ay, hindi po. Magsara na lang kayo, ma'am, para wala nang marami. Total, ganun kabulok ang negosyo ninyo. I think you need to close down. Sila ng kaso sa amin. No. I think you need to close down. I will help these people. You get closed down because of what you're doing. What? Well, you know what? Abogado, attorney, pagsabihin mo nga itong nabamagaling na itong si Aragona. There is no payment. Sige, si Agatona, pagsabihin niyo. Sige. Aling Cynthia, medyo mabigat po yung binabanggit nyo yan. Wala naman po kinalaman yung mga bumili sa inyo. Bigyan nyo naman ng karangalan, nagpagkilala, yung kanilang pagtitiwala sa inyo. Nagtiwala sila. Sa inyo po nakipagtransaksyon. Nagbayad ng milyones. Tapos sasabihin nyo, wala kayong pakialam. Ibigay nyo yung CROR, Aling Cynthia, habulin ninyo yung sinasabi nyo mga empleyado nyo na nagwalang hiya. Yun po ang payo dyan. Kahit po sinong abogado ninyo, yun po ituturo. Kasi masisira po yung negosyo nyo. Tama po yung panukala, magsarado na kayo. Kasi pinahihirapan nyo yung customer, Aling Cynthia. Wala naman siguro abogadong magpapayo ng mali, attorney, dahil kabisado lang, di ba? Mapapahiya pati sa hukuman. Oo nga po, mahirap po yan, Aling Cynthia. Aling Cynthia, sa katigasan ng ulo mo, good luck na lang. Matigas ang ulo mo, palalambutin ko yan. Good luck. Adios. Thank you so much. Okay. Alright, nakita mo. Susubukan namin ang tigas nito. Attorney Batas Mauricio, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat po. Medyo masaya nga po yung palatuntunan ninyong ipabitag mo, defense mo, sapagkat nabibitag po lahat ang mga hindi totoo. Salamat po. Okay, thank you. Sige. Kayo pong nanonood na mga nanonood sa amin, yung kamalian, kapalpakan, medyo katangahan, ninuman, hindi ko lahat. Kapag kayo'y establishmento ng pangnegosyo, may pananagutan kayo lalo na kapag nagbayad na sa inyo sa loob ng inyong establishmento. Etong sa parting to, kung sakaling ayaw ibigay, dadalhin natin sa DTI, papasukin natin ang Department of Justice. Ang Department of Justice magsasabi, ang DTI at Department of Justice,
pwede magsama yan para sabihin dito na katangahan, kaistupidohan, yung bagay na kapag medyo nagkaroon ng anomalya sa loob, walang kinalaman ng kliyente. Maliban na lamang kung kayo inakusahan niya na sabwatan, kinakailang magpapakita siya ng ebidensya na kayo nakipagsabwatan dun sa dalawang sinibak nila. Kung yun ay mga kurakot, kasalanan nila, kumuha sila ng kurakot. Katangahan nila, kumuha sila ng taong tanga at gunggong at hindi alam. Kaya ang sinumang negosyo, ipapataw ang kanilang katangahan, kaistupidohan, bumabalik sa inyo, tanga, istupido rin kayo. Wala kayong karapatan magnegosyo. Ayan, real talk to. Wala akong preno rito. Kasi ang negosyo, ipinagkaloob sa inyo, hindi karapatan. Meron kayong pribilehiyong dapat sundin. At yan ay binigay sa inyo sa pamamagitan ng Business Permit and Licensing Office ng Antipolo. Well, kung ganyan ang sistema ninyo, gagamitin yung hukuman sa inyong katarantaduhan, kalokohan, mapapahiya kayo, mabibitag at mabibitag kayo. Take the challenge. We will come right in, ipakita sa inyo, magsara na kayo, unahan nyo kami, kung di naman kaya, well, magkaso kayo, titingnan namin. Kasi papasok na rito ang DTI, DILG, tsaka DOJ. Kung nakikinig ka pa, anong pangalan itong Agatona? Aragona. Agatona. Sige, Cynthia Aragona. Kala ko Agatona. Cynthia Aragona, kung nakikinig ka pa, makinig ka. Erlilito Bernardo Jr., OIC Public Information Officer ng Antipolo. Magandang tanghali po. Magandang umaga po sa inyo, sir. Hi, good morning po, Sir Ben. Okay. At sa inyo pong mga tagapakinig. Masaya kasi meron na kaming itong Minerva Trading. Gusto ko pong siguro bisitahin namin sa inyo at pagkatapos tingnan yung Business Permit and Licensing Office. Nagsibak sila ng tao dahil nakipagsabwatan, kaya sinibak nila, inaiipit yung kailang customer at kliyente nila rito na nagbayad ng milyones, ayaw ibigay yung ORCR dahil sa sabwatan ng dalawang empleyadong sinibak nila na wala namang kinalaman ang kliyente na nagbayad sa loob mismo ng opisina. Kaya hindi na tinatanggap kasi wala daw official receipt pero may sales invoice at hinahanapan ng official receipt ito sila. Samantalang dapat may official receipt na dapat itinago siguro ng kanilang sinibak na manager. So, kayo bilang OIC Public Information Officer, ano nakikita niyo dito, Mr. Bernardo? Actually, nung nagkaroon po tayo, sir, ng communication or email regarding po dito nung Friday, we immediately forwarded po yung concern sa ating pong Business Permit and Licensing Office para mapatingnan po ito, no? So, upon checking naman, sir, yun nga, siyempre, legit naman po itong wala naman problema po, sir, sa legitimacy ng kanilang business permit. Yes, sir. Okay. So, wala pong problema doon sa legality ng kanilang pag-business. Meron silang permit. Yes. So, ang magiging na lang, sir, siyempre, yung naging transaction nga po, yung binabanggit po inyo, na for the record lang po, set lang po natin, no? Siyempre, yan po ay transaction na po nilang dalawa. So ang kami po as the regulatory office, ang ginawa po ng ating DPLO, nagpadala po sila agad, sir, first thing in the morning ng letter doon po sa Minerva Trading na subject po ng complaint. Ngayon po ay mga pinagpapaliwanag po natin sila, no? Yes. Kung ano po ba yung nangyari dito. So, Mr. Bernardo, not to cut you short, but let me just put straight bluntly. Yes, sir. Ang isang business permit ay isang pribilehiyo, hindi karapatan. Katumbas niyan ay pananagutan at responsibilidad sa pagiging matinong negosyo. Kapag may nagreklamo sa iyo dahil sa pribilehiyong pinagkaloob sa iyo, pwedeng kansilahin yan kapag you're not in good standing, especially milyones ang binayad sa loob mismo ng inyong establishmento. Simple lang ang hinihingi nila, yung ORCR ng motorsiklo kasi bayad na, nirelease ang motor, pero sinasabi nila parang illegal ang pag-release, pero teka muna. May problema talaga sa loob. Kung ako dito, Erlito, gusto kong umupo sa harapan itong sa Minerva na ito, kung sino mga talpulana, mga kulasa, kulaspira, para ipamukha sa kanilang katangahan na hindi pwedeng idawit ang kanilang mga customer sa pagkakamali o sa pangungurakot ng kanilang mga tao nagsabwatan dahil lookout nila kumuha ng mga taong matitino. Kapag ang mga taong nakita nila mga medyo merong
merong ano dyan, may pananagutan yung sinasabing business at hindi po pwedeng isama dito sa mga kliyente na kapag bayad na release ng motor, kailangan ng ORCR. So ayaw nila ibigay yung ORCR. I agree, sir, sa lahat po nung binanggit po nila, sir. Ano po. Kaya naman po, sir, kaya yun nga po, in reply po doon sa amin pong letter, doon po sa Minerva Trading, nag-commit naman po sila, sir, na makikipagtulungan po. Ayun. Ang problema, matigas ang ulo ng sikulasang Agatona eh. Kung sino man itong Aragona pala. I-elevate na po nila, sir, sa main office po nila. Sige. Yung concern. Okay. So kami naman, sir, nagbigay naman din po ng instruction si Mayor to monitor po itong compliance nila. Sir. At ito, sir, papalapit na po yung renewal ng business permit. Ayun. So kung sila po, sa ngayon po, once na hindi po nila, sa ngayon po sila po ay matatag, kumbaga, ang term po ng aming BPLO. So kung sila po ay hindi po tutupad doon sa kanilang pag-uusapan ng complainant at yung main office po, sila po ay hindi po makakapag-renew ng kanila pong business permit. Kami naman, sir, you po. Okay. Nagpapasalamat po kami sa inyo, sir, kasi kung hindi, we will bring in the DALG. As a matter of fact, yan po isa kay Mayor na, the DOJ, to tell them exactly kung representante ng DOJ uupo dito para masabi sa kanila, teka muna, katarungan to eh, na para masabi, na teka muna kung ano yung legalidad. Ang DTI para masabi rin, ito'y bagay na malaman dito. Kasi kung dole, pwede natin dalhin dito, maraming issue rito na kaya namin dalhin para ipagbigay doon kay Agatona na pagiging Agatona niya hindi obra dito sa parting to. Nagbiiwan po kami ng mensahe, tatak, iba po sa bitag. Kapag kami po ipagtanggol, doon po sa tama, alalam po naman, sir, tatayo rin kayo sa tama. Maraming salamat po sa inyo, Mr. Bernardo. Alright. Okay na sa inyo. Mabuti pinakita nyo kasi kung hindi, kayo malilintingan sa akin. Say, okay na yan. Thank you, sir. Kasi kung hindi, ipasara natin yan. Walang problema. Matigas ang ulo eh. O kaya ikaw, Aragona, ako'y nananawagan sa'yo, sumuko ka na. Ayusin mo na lang dahil business yan. This is, walang personalan, public service, negosyo yan, negosyo ninyo, kami, nagbibigay linaw. Eto, nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong, serbisyo, may tatak. Tatak, bitag. Ako si Ben Tulfo. Ito po ang tatak ng hashtag Ibabitag Mo. Susunod. Pangarap na pag-aaral sa Germany hindi natuloy. Mga papeles pinagdudahan ng immigration. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ibabitag Mo. Ito, para doon sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ano bang ibig sabihin pag na-offload? Offload. Ito ho, pangarap sana mag-aral sa Germany. Hindi natuloy. Mga papeles pinagdududahan po ng immigration. Balak sanang pumunta ng bansang Germany si Janice upang mag-aral ng German language. Plano kasi ni Janice na magtrabaho sa Germany balang araw. 6 na buwan naghanda si Janice na nag-ayos ng kanyang mga papeles. Subalit, nung araw ng kanyang pag-alis ay naharang si Janice sa immigration office. And then, pinagdudahan. Kasi mga papeles na presenta ni Janice sa immigration, kaya na-offload siya. Detalye ng sumbong, eto panoorin. Lumapit po ako sa hashtag Ipabitag Mo para ireklamo ang immigration officer na kumuha po ng original authenticated affidavit of support na galing po sa Philippine Embassy sa Frankfurt. Ako po ay in-offload una-una sa kadahilanan daw na hindi daw ako pwedeng i-sponsor ng hindi ko kamag-anak. Investigahan daw po nila ako dahil po hindi po sila naniniwala na yung hawak kong document ay legit. Pupunta po sana ako sa Germany para po mag-aral ng lengguwahe. Dahil dito po kasi na-expired po yung German language certificate namin dito. Doon po, maliban po sa advance yung pagtuturo, wala pong expiration date. Ang gusto ko lang pong mangyari ay maibalik po sa akin ang original documents ko at maklear po yung pangalan ko na hindi po ako nag-submit ng hindi authentic na document. Gaya po ng sinasabi nila. At ayoko po sanang magkaroon ng record na ganito dahil former OFW po ako for 10 years at may balak pa po akong umalis pa po, papuntang abroad. Yun lang po. Maraming salamat. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan
sa hashtag ipabitag mo. Eto mga boss, pakinggan nyo na maiging sumbong, ano? Natututo po tayo sa mga hamon or problema ng iba sa pamamagitan ng panonood. Tandaan, hindi po kami entertainment. Iba po ang ay galawan at atake po ng ating pambansang sumbungan, hashtag ipabitag mo. Bago ang lahat, ito po yung detalye para kay Janice. Ano? November 13, 2023, scheduled flight na si Janice papuntang Germany. Subalit, hindi pinayagan makaalis ng bansa si Janice dahil ayon sa immigration, ang kanyang mga nakausap ay ito raw pinagdudahan ng kanyang papeles na sinumite. Nagtaka rin daw ang immigration officer nang sabihin ni Janice na isang kaibigan ang mag-sponsor sa kanyang pag-aaral sa Germany. Ang pangalan ng kanyang sponsor si Wolfgang Erich Ernst, na isang Dutch national na nakilala niya sa isang website. Sa parehong petsa ay na-offload ang flight si Jessa dahil hindi raw siya pwedeng suportahan ng kanyang kamag-anak. Subalit ngayon, ayon kay Janice, ay original lahat ng kanyang pinasang dokumento at wala siyang intensyon na lumabag sa batas dahil dati siyang OFW. Ngayon, kasama natin si Janice. Janice, magandang umaga sa iyo. Good morning, Sir Ben. Oh, good morning naman. Huwag kang kakabahan. Hindi naman ako immigration. Hindi naman ako nagpo-profile eh. Okay, sige. Ikuwento mo sa akin, ano? Dahil ikay aalis, aaral ka ng German language sa Germany. Yes. Tama? Alright. Matagal mo nang pinag-isipan to. Talagang popondo ka, talagang namumuhunan ka para mag-aral ng German language. Yes po, sir. So, yung papers na presenta mo paalis ay parang sinuri ng immigration at doon naging dahilan na ikaw ay in-offload. Tama? Yes po, sir. Ano daw ang dahilan? Hindi daw, tinatanong po nila ako, sir, kung saan ko kinuha yon. Yung authenticated affidavit of support and guarantee. Pinapaamin po niya ako kung saan ko ba talaga, kung paano ko nakuha yon. So ang sabi ko po, ipinadala po ng sponsor ko sa akin. Sponsor mo? Sino? Si Sir Wolfgang po. So dahil siya po ang nagpa-authenticate ng document na yon doon. So yung nakilala mo sa website. Yes po, sir. Wala kang relasyon dito? Wala po, sir. So nagmagandang loob lang siya na in-authenticate na siya mag-sponsor sa'yo? Yes po, dahil itinuring na po nila akong family, sir. Parang anak na po ang turing nila sa akin. So paano mo nakilala si Wolfgang? Way back 2013, 2014 po, nasa Singapore po ako. Okay. Nangarap po ako mag-apply pa Europe. Okay. So, nag-check po ako sa website ng mga possible po na pwedeng applyan. So, that time po, nakita ko po yung post ni Sir Grabs na nangangailangan po siya ng RN para sa kanyang wife na disabled. Which is parang disabled. Yes po. So, pero ang sponsorship mo roon, supposedly, is trabaho. Parang gano'n. Yes po. Dapat po, sir. Yes po. Pero sinabi ni Wolfgang, sige, sponsoran kita, kaya nagtataka yung immigration dahil yung papeles ay yung authentication ay sa isang sponsor na German, tama? Yes po, sir. Ano pa yung papel na pinakita mo na galing sa embassy natin or anything? Or what is that? Para saan yun? Yun po yung requirement ng mga sponsor na non-relative like yung affidavit, yung guarantee po na hindi po ako lalabag sa mga kasunduan. Tapos yung ng ating yes po. embassy. Yes po. Pero pinaka-main sponsor mo rito, hindi is either family mo or a company should sponsor your job. Pero job yon, hindi German language. Ang German language po, sir. Pero mag-aaral ka lang 6 months. Yes po, sir. How many months yung pag-aaral mo? 5 months lang po, sir. 5 months lang. Yes Wala bang German language dito sa Pilipinas? Meron po, sir. Bakit hindi ka nag-aral dito para nang sa ganun, mag-apply ka ng trabaho? As soon as you find out na mag-German language, tutunan mo. Tanong ko lang naman. Apo. Nag-aral po ako dito, sir. Kaya nakapasa po ako ng B1, pero nag-expire na po yung aking certificate po. Kasi for the German language? Yes po. Kinakailangan. Kung nag-expire niya, at least marunong ka na.
Parang English language. Pag natutunan mo na yan, kaya mo nang salitain yan. Bakit walang expiration in English language? Sa German language ba nag-expire? Yes po, sir, dito. Okay. Pag isang bagay pala, baka kailangan salitain ko, baka mag-expire, ano? Baka mapaso, ganun ba? Yes po, sir. So, Okay, sige, sandali, ano? Kaya siguro nagkaroon ng problema rito. Sige, sa issue na to, para magbigay linaw sa atin, ano? Si spokesperson ng Bureau of Immigration, si Dana Sandoval. Ma'am, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Good morning. Good morning po sa inyo, sir. Okay. And good morning din po sa lahat ng tumatangkilik ng inyong programa. Okay, nakalive po tayo sa IBC TV 13, sa CLTV 36, and sa aming YouTube TV, Bitag Official. Narinig niyo po ba, ma'am, ito na parang na-offload po siya, ma'am, kasi pinagdudahan ata, may nakilala siya sa website, matagal na. Yes. At mag-aaral daw siya sa German language sa Germany. Kaya lang yung sponsor nagka-problema kasi hinahanapan daw ata ng authentication ng inyong agent. Pero nagbigay naman ng guarantee, letter of guarantee, yung ating embassy sa Germany. yes po. Na hindi siya lalabag na mga kung anong batas. Pero ano bang nakikitang issue rito, ma'am? Para medyo maliliwanagan yung nanunood ho sa atin. At the same time, natututo rin po sila for purposes of educational, informational, ma'am. Anong mababahagi niyo, ma'am? Anong mali? Yes po. Yes po. Ito sa atin ng inyong staff, agad po nating pinatingnan kung ano po ang nangyari dito po sa kaso ni Ms. Janice. Nakita po natin during parang nakailan po siyang attempts to depart. I think ang nakikita po natin dito is there was a circumvention of the requirements po upang makapagtrabaho abroad because during the interviews po, it was clarified po na siya po ay ang kanya pong pupuntahan ay kanyang potential employer. And the POEA po, the Department of Migrant Workers, actually released po several advisories na po about this scheme wherein ang ilan po natin mga kababayan, this is an illegal recruitment scheme po kung saan po yung ilang mga kababayan po natin ay iniimbitahan upang mag-undergo ng language training abroad. But the actual purpose po is really for employment. Okay. So, naintindihan mo, parang ang ano dito, hindi, kaya ako, magtatanong lang, German language, pwede mong pag-aralan dito, pero bakit hindi ka lang nag-apply for the job? Tama ba yun, Dana? Diretso na lang sa application for the job? Tama po. Tama po kayo. With the Department of Migrant Workers po, sila po ang naglalabas ng mga legal po na mga trabaho abroad kung saan po hindi po tayo bibiktima or maabuso po because these kinds of schemes po, it's really a circumvention of the laws po natin and kailangan po talagang kumuha po ng appropriate permits from the DMW bago po tayo makapagtrabaho abroad for our protection na rin po. Okay, narinig mo sinasabi niya kasi parang lumalabas. Ang circumvent means parang shinortcut, medyo bypass. Pero ang totoo rito, nag-a-apply ka ng trabaho. So nakita ng ahente yon. Kung trabahong pakay mo, dadaan tayo doon sa the Department of Migrant Worker, DMW, na mapoprotektahan ka. Pero dito sa parting to, mag-a-apply ka ng trabaho, tapos pero English language. Siyempre, hanapan ka ng sponsor. Paano ka mabubuhay doon? Mag-aaral ka? Saan ka mag-stay? Magkanong perang gagastusin mo? And then after that, uuwi ka or mag-a-apply ka ng trabaho. Siyempre, mga immigration, kapareho mo, pinoprotektahan din yung mga kapareho natin. So, anong gusto mong sabihin? Siguro maganda, kausapin mo si Dana. Okay, Dana? Okay. Kung nakikinig ka, siguro, hayaan ko siya si Janice na kausapin ka na lang para medyo mabigyan mo ng linaw, ha? Yes, sir. Yes. Sige, Okay, good morning, Ma'am Dana. Yes, gusto ma'am. ko lang pong i-clarify, ma'am, na sa Germany po, hindi po allowed ang private employment. Pangalawa po, ma'am, bago po sila mag-hire, halimbawa ng company or ng employee, kailangan po muna ng qualification. Kailangan po muna ma-recognize ang qualification ng employee na i-hire nila. Which is, wala po ako doon. Hindi pa po ako recognized. So, papaano po ako mag-a-apply ng trabaho, ma'am? And one requirement po, number one requirement po sa pag-a-apply ng trabaho doon is kailangan po
valid po yung certificate mo, kailangan po fluent ka. For example, ako po, gusto ko pong mag-work sa medical industry. Kailangan po, ma'am, fluent po ako sa German language. Kailangan po, qualified po ako, recognized po ako. Which is, hindi ko po magawa yun, ma'am, kasi unang-una po, sa German language pa lang po, hindi na po ako bihasa. Kaya po gustong pumunta doon para mag-aral, ma'am. Kasi doon, mahahasa po yung knowledge ko. Kasi native speaker po yung mga magtuturo. Tapos po, ma'am, araw-araw ko pong mapapractice. Kasi dito, ang tagal ko na po nag-aaral, ma'am. Pero yung level ko po, hindi pa rin po yung galing ko, hindi pa rin po ganun yung equivalent. So, yun lang po yung gusto kong sabihin, ma'am. And gusto ko lang po, ma'am, i-clarify yung sa offload po na, yung previous offload po na sinabi nyo, Ma'am Dana. Kasi yung first po na offload ko, first and second is, nag-apply po ako para mag-training sa Caritas. At that time po, hindi pa po paso yung B1 certificate po sa German language. Pero dahil wala po akong Philippine clearance na galing sa PNV-SCA, kaya po ako na-offload. So, tanggap ko po yon na meron po akong pagkukulang doon. So, binali ko, napaso na po yung visa ko na yon last September 30. Third offload ko po, yung pamangkin ko po, magtutour po sa Singapore. First time traveler po, kaka-debut lang po niya kasi niregaluhan po siya ng nanay niya, yung kambal ko po, trip to Singapore. So ako po yung naatasan ng kapatid ko na samahan siya doon. So August 17 po no, dapat lilipad kami. Pero ako po hindi po ako pinayagan kasi meron daw po akong active visa. So pinayagan po siya ng immigration, pinag-decide po siya ng immigration kung itutuloy pa ba niya yung pagtutour. So, tinuloy po niya. Pero dahil nasaraduan po siya ng eroplano, ang sabi po ng airline, i-rebook siya. So, kinabukasan po, nirebook po siya. Ang available pa ni-rebooking is Cebu. So, kaya ko po siya ulit sinamahan sa Cebu. Kaya po sinasabi nila na ilang beses ako na-offload. Gusto ko lang po i-clarify yun, Ma'am Dana. I understand po, I fully understand po yung concern ninyo, lalong-lalo na po yung na-mention ninyo is gusto nyo rin talagang makalipad because of this, no? Pero siguro po, there is a need, una po sa lahat, there is a need to clarify that working abroad ay hindi po individual to a company, hindi po siya as trivial matter as that na isang individual ay makikipag-usap sa isang kumpanya o sa isang training or sa volunteer company. It's really a government-to-government activity po. Ang gobyerno po ng Pilipinas at ang gobyerno po ng Germany ay may mga kasunduan po through the Department of Migrant Workers kung saan po merong mga restrictions, merong mga requirements for each individual po na ipinapadala po abroad. And nakapag-release na rin po ang Department of Migrant Workers ng marami pong advisories that are similar po dito po sa kaso na napabanggit ninyo, wherein meron pong language training or skills training po, which is really a circumvention of the requirements set by the two governments. It's not just set by Philippine Immigration. Kami po ay taga-implement lamang ng mga napag-desisyonan po ng dalawang gobyerno, ng the government of Germany and the government of the Philippines. And there are specific requirements na hinahanap po ng government of Germany at nire-require naman ng Department of Migrant Workers to really protect our workers na pinapadala po doon. And ito pong mga uri po ng mga trainings ay nakita na po na isang illegal recruitment modus because this is not supposed to be an individual applying for another company, for a company, but through the government because again, it's a government-to-government decision. Okay, malinaw sa'yo? Yes po. Ma'am Dana, maraming salamat sa pagbigay linaw. Alam ko maraming na nanonood sa atin, nakikinig na yun, natututo rin, ano?
Kasi napaliwanag niyo po yung exactly kung anong gusto niyo ipaliwanag. Siguro naging malinaw na rin kay Janice. Okay, ma'am? Salamat, sir. Yes, sir. Salamat po. At Walang least anuman. po, we give information on how things are really kasi these are very complicated matters para nabibigyan linaw din po yung mga aspiring OFWs po on what they should be getting before going abroad. Salamat po and good Thank morning. you. Okay, mabuhay po kayo. So ganito, ikaw na mismo nagsabi na private employment not allowed. So ngayon, mahalaga kasi yung government to government. Kung merong job order o JO na gagaling sa Germany, dinadaan muna yan sa DMW, Yes, Department of Migrant Worker, na para ma-monitor kung ano yung pangangailangan. Kaya wala talagang private employment. Or sinasabi mo nga, talagang hindi inaalaw, galing na mismo sa'yo. So in your situations, it's more like a private employment. Although gusto mo mag-aral ng language, may dahilan ka. Nakita ko na gusto mo maging bihasa sa German language. Yes, Na doon mismo, native tongue yung magtuturo sa'yo. Natural. Halimbawa ako, sa tagal ng panahon, kapag ako'y hinalo mo sa mga Amerikano, ganun na rin ang pagsasalita ko. Nakukuha ko pati lahat. Tulog ka man, gising ka, ganun ka na rin. Ang tanong, hindi yung pinag-uusapan kung gaano ka kabihasa sa German language. Secondary lang yun. Requirements lang yun. Pero yung pangangailangan ng isang individual tulad mo na magtatrabaho sa abroad o sino man nakikinig ngayon ng mga OFW natin or sino man mag-aspire to go and work sa Germany, Italy, France or in Europe or some other countries na medyo dito sa parting to, it has to be dadaan muna doon sa sinasabing agency. Very important to. Kasi yung agency, inatasan ng gobyerno. Isasabihin ngayon ng government to government, Germany and the Philippines, idadaan sa DMW, tapos ipopost yan, o di naman kaya ipapasa sa isang employment agency. Kung talagang bihasa ka na, Okay, sir. protektado ka, alam na lalabas ka, namomonitor ka, hindi ka man pagsasamantalahan. Kasi you are under the protection of the Philippine government. Pag mag-isa ka, nakaalis ka man, maraming posibilidad na ikay maabuso. Kasi kung ikay nakaalis, yung visa mo pa rin, non-working visa. You are now going there as a tourist. By the time, or pag sinabi, anong visa? Halimbawa, pumunta ka ron, anong visa ang hahawakan mo? Tourist ba yan? Or what is that? Of course, you have to study tour, hindi ba? Parang gano'n, hindi ba? Tourist ka pa rin because you'll be staying there for 6 months or 5 months. After that, babalik ka. So, natural, yung immigration, i-offload ka kasi may pagdududa sila. Anong susunod pag naging bihasa ka na sa German language? Ang visa mo sa Germany, sabihin natin, sabi mo, 5 or 6 months lang. Example lang to. Yes po. After that, mag-a-apply ka ng trabaho. Wala kang papel. Huhulihin ka rin doon. Illegal ka ngayon. Even though you can speak German, pero wala kang work visa. Maraming dinideport sa Germany, sa France, sa European countries. Marami. At maraming mga nagsisiksikan doon sa ibang mga bansa na medyo humihingi ng asylum. So, para sa akin, ginawa mo yun, nag-OFW ka na. Di, nung mag-OFW ka, dumaan ka sa agency. Tama? Yes po, Kasi sir. protektado ka. Dito, ma-offload at ma-offload ka sa profile pa lang. Ibig sabihin sa profile, sa mga papeles mo. Hindi pinaprofile, sa papeles mo. Tapos, single ka pa ata. Tama? Yes po, sir. Tapos, single ka. Tapos, mag-aaral ka. Tapos, hinahanapan ka ng papel mo. Yung sponsor mo, kung sino. Ang sponsor mo, lumabas, sinabi mo ba, German, si Wolfgang? Yes po, sir. Na nagtuto sila. Authentic. Baka iniisip na si Wolfgang, illegal, parang human trafficker. Naka-ibenta ka. From Germany, dadalhin ka sa ibang bansa, ilalako ka ngayon sa mga sindikato. Ilalagay ka roon sa mga red district na magiging ka ngayon. Asian, tawag dito, prosty. Kung tawagin ka nun, labag sa kalooban, may habol ka pa roon. Maraming nangyayari ng ganyan. Mag-iingat ka sa US. Mga Amerikana na yon. Mga single. Kapag nilabas na, pag ikay binantayan ng mga sindikato, wala ka nang kawala sa kanilang bitag. So, itong parting to, wag sana sumama ang loob mo. Yes, Nakausap mo ako. Naging malinaw kay Dana. Naging nakatulong ka rin sa ibang mga
Yes. nanonood sa atin ngayon. Yes, sir. At dahil nakatulong ka sa mga nanonood sa atin ngayon, siguro, there's always a way to try. Yes. There's always next time. Hindi pa ito tapos eh. Yes, sir. Ngayon, paglapit mo sa akin, na-appreciate ko. Bakit ka ba naisipan na sa akin ka lumapit? Anong dahilan? Anong nakita mo dito sa ipabitag mo? Kasi napanood ko po na marami na po kayong nabibigyan ng ganito po, justice. Kung tama man po or mali yung nagko-complain, at least nabibigyan po ng kaliwanagan. So, sir... Nabigyan ka ba ng linaw? Yes po, sir. Nalinawan po ako sa part na yun, sir. So, malinaw na po sa akin. Ang gusto ko na lamang po mangyari, sir, is mabawi ko po yung original documents ko. Okay. At saka, sir, yung ma-clear... original documents, saan ang galing yun? Sa German Embassy po. Sa Philippine Embassy po, sorry. Sa Ganito, kung sa Frankfurt. Philippine Embassy naman kasi, it will no longer, wala na siyang saysay. Kasi wala na siyang bearing. Wala na siyang, kumbaga, halaga. Kasi, nagbigay sila ng guarantee, pero hindi malinaw na ikaw ay magi-employee. Nalinaw lang at hindi rin pwede magbigay yung embassy ng guarantee na siguro, unless ka may DMV ka, na hindi ka magbabiolate ng batas ng Germany, kasi kung hindi, madideport ka. At naka-inform yung embassy kung pumasa ka. Opo. Pero hindi ka dumaan sa DMV. Yes, sir. So, nakalimutan mo yung DMV. At ang immigration ay pinagpapatupad lang kung anong kautusan ng DMV sa Philippine government and German government or any other government na gusto mong puntahan. Naging malinaw sa'yo? Yes, Protection yes po, mo to. sir. Maari kung ito'y hindi man nagkatotoo, may nag-aantay para sa'yo. Yes po, Diba? sir. Ano bang dapat daw? Ano bang trabaho mo dati nagtrabaho ka saan? Sa marami na po, sa Cyprus po, sa Singapore, Okay. Taiwan. So, okay, you can always go back in Singapore and Taiwan, Cyprus. I know you want to try Germany, nag-aaral ka pa. Yes po. Huwag ka mawala ng pag-asa. Yes Just po, sir. check it out sa DMV siguro. Yes po, sir. Alright, pumunta ka ng DMV. Okay po. Pagkatapos pumunta ka sa DMV, i-research mo kung ano yun, just in case. Para kung sakaling may dumating man na job order, malalaman mo kung anong agency Okay po. na pwede mong puntahan. Okay po. Nakuha mo? Yes po, sir. Okay na ba sa'yo? So, makaklarify na po ba yung allegation po nila sa akin na nagsubmit po ako ng... No. I don't say na dito sa parting to, pag alis mo man lang papunta ng Germany. Opo, sir. But it doesn't have any bearing kung tourist ka. Siguro at this point din to, mas maganda kung ikaw may pahanapan muna, magiging OFW, Singapore, na mayroon talagang work permit. Opo. Okay, may work permit. Yes okay, po. may visa ka for that. Opo. Working visa. Then, okay na tayo. May guarantee na po kaya, sir. Oo, yan. Oo. Salamat Hindi po. ka naman tatablahin yan. Wala ka namang ginawang krimen eh. Okay? Yes po, sir. Oh, Jesus Yun lang Maria. po yung ano ko, sir. Ilang taong ka na ngayon? 41, sir. 41. Oh, Raul. Nicely. Sila naman, mga boys. Yung isa naman sa, sa Connecticut. Cubao. Yung isa sa New York, Cubao. Ikaw naman, Germany. Di ba? Anyway, pinasasaya lang kita. Relax ka masyado kasi tensyonado ko nung nakita mo ako na parang nakakatakot ako. Hindi naman, sir. Nakakatakot ba ako? Hindi, sir. O ba't kinakabahan ka kanina? Sir, hindi ko lang po alam kasi kung yung expectation ko po kung ano yung mangyayari, pero ngayon, sir, nakakatawa na ako kasi Mas maganda nalinawan ka. Yes po, sir. At dito sa parting to, medyo lumawak yung iyong mga kaalaman at medyo nakatulong ka rin sa ibang gustong ito'y mangarap na magtrabaho abroad. Basta nasa tama lang. Opo, alright? sir. Yes po, sir. Hindi mo naman kasalanan. Your effort, eager ka talaga. Nagkataon lang na medyo tingin ng immigration na shortcut, na circumvent mo
Opo. Ano yung circumvention? Walang DMV, Department of Migrant Worker. Yes po. Kasi parang tumalima o nagkulang yung ating immigration na alam naman nila may mga memo eh. Di ba? Opo. Mula sa POE, sa Department of Migrant Worker at saka sa mga na itong dapat ninyong tuparin. Okay? Yes po. Okay na sa'yo? Yes, sir. Okay na, sir. Ano bang probinsya mo? Ilocos, sir. O, Ilocos. Norte. O, Ilocos Norte. Sino bang, saan ba yan? Ilocos Norte? Yes, sir. Malapit po kila Bongbong Marcos, sir. Aha. President Bongbong Marcos. Abay, kita mo nga naman. Oh. Okay. Sige, okay? Thank you, Usap sir. na lang tayo sa baba. Yeah, thank you very much, sir. Alright, okay. Sige, ganito. Higit sa sumbungan, imbestigahan. Anumang reklamo, binibigyan solusyon at aksyon ng nag-iisang pambansang sumbungan. Dahil ang aming serbisyo at tulong, yung tulong at serbisyo may tatak-bitag. Ako po si Ben Tulfo. Ito po yung tatak ng aming public service at tulong. #ipabitag mo.